Hi everyone! Welcome back to my YouTube channel at welcome po sa ating pangalawa at special edition ng Conquering Research, the Teacher's Edition. Yeah! At para po sa ating episode 2 na ito ay isa po itong special edition po kasi ang isi-share ko po sa inyo ngayon ay requested po ng mga nag-message po sa atin dahil gusto po nilang i-share din naman po yung aking knowledge po about sa mga statistical tools. At yung statistical tools na gusto nilang matutunan daw ay tungkol sa ANOVA. Ano ba talaga ang ANOVA? Ano ba? Ano ba ate? Bago po muna ang lahat, inaanyayahin ko po kayong mag-like, mag-comment po at mag-share at please subscribe po sa aking YouTube channel. I-click lamang po ang subscribe button dyan, tapos yung katabing bell button. At kung meron po kayong mga request na kung anong mga gusto kong i-share sa inyo regarding po sa mathematics, statistics, research, mag-comment lamang po kayo sa comment section. Okay, so para sa episode po na ito po ay isang special edition dahil ang i-share ko sa inyo ngayon ay requested po ng mga nagme-message sa atin na kung pwede daw po i-share naman yung aking mga natututunan about sa statistics dahil ginagamit po nila ito sa research, which is tama po. Kasi kung kayo po ay magka-quantitative research, gagamit po kayo ng iba't ibang mga statistical tools. At due to public demand, ang gusto daw nilang i-share ko naman ay ang about sa ANOVA. Kaya ang episode po natin ngayon is all about one-way ANOVA. Now, meron pong iba't ibang klase ng ANOVA. Meron tayong one-way ANOVA, meron tayong two-way ANOVA, meron pang repeated measures ANOVA, at marami pang mga ANOVA. Pero, ang aking i-share po muna ngayon ay yung pinakasimple, yung one-way ANOVA. Gagawa po ako ng mga susunod na edition na mag-share naman kung ano ang natutunan ko sa two-way ANOVA. Basta, mag-comment lamang po kayo kung ano yung inyong mga request, kumbaga. Okay po, simulan na natin itong episode 2 na ito. Sige. So, all about one-way ANOVA. So, para sa episode na ito po yung ating mga goals. Kailangan pagkatapos ng aking sharing ay maintindihan po natin ang tinatawag na one-way ANOVA. Pangalawa po, kailangan isi-share ko din po sa inyo kung paano ang pag-formulate ng hypothesis para sa isang one-way ANOVA. Alam naman po natin na bago ka mag-perform ng isang statistical tool, ay kailangan meron kang mga hypothesis na nandyan. Kasi ang silbi lamang po ng mga statistical tools na ito ay upang malaman kung i-reject ba natin ang ating hypothesis na null or hindi. So, part din po ng presentation na ito ay ipapakita ko sa inyo kung paano ang pag-perform ng one-way ANOVA. At syempre, kung tayo po ay natutong mag-perform, dapat matuto din tayong paano i-present ang result at pinaka-importante rin, paano i-interpret ang mga results ng one-way ANOVA na ito. Okay po? So, simulan po natin. Now, mahalagang paalala po that our statistical tools, the different statistical tools that we have, when we want to use that in research, we have to bear in mind that the type or the type of tools that you will use will just depend on the nature of your research questions. Opo. Ang best way para malaman kung anong klaseng statistical tool ang gagamitin mo ay bumalik ka sa yung research question. Kasi meron tayong iba't ibang nature ng ating mga research question, iba't ibang klase ng mga questions. It requires iba't ibang klase po ng mga statistical tools. Okay. So, pero, ang ifo-focus po natin ngayon ay isang uri ng research question na gagamit po ng ating one-way ANOVA. So, tingnan po natin ang question na ito. Is there a significant difference between the mean scores on addition of integers test among students in groups A, B, and C? Now, kung titingnan po natin ang question, if we're going to rephrase the question, simple lamang po ang gusto nating malaman sa question na ito. Kung meron bang significant difference, meron bang pinagkaiba yung mga mean scores ng mga bata sa Group A, Group B, at Group C. So, bali, ang setup po dito, kung base po dito sa tanong, meron kang tatlong grupo, Group A, B, and C. Pagkatapos po ay sumagot sila ng isang test sa addition of integers, pare-parehong test, na-assume natin na pare-parehong test ito, at
syempre, bawat grupo ay mayroong mean score, i-average po. Tapos, gusto lang natin i-compare ang mga average nila ng group A, B, and C. Naintindihan po? Now, kung ganyan po ang klase ng iyong tanong, that's the way you ask the question, yan po yung mga tanong na kailangang, yan po ang mga tanong na masasagot ng one-way ANOVA. Okay, so ano nga ba itong one-way ANOVA? So, one-way ANOVA compares the means of 3 or more independent groups. So, yun nga, kung ating maalala yung tanong, meron kang 3 grupo. Ang sabi po dito, dapat 3 or more independent groups. Dapat 3 or more. You can have the 3, 4, 5, and so on. Kung 2 grupo lamang po ang meron ka, ang ginagamit po dyan ay t-test. Meron po tayong tinatawag na t-test. Now, you have these 3 groups. Every group you have the mean score, and all you have to do is to compare the mean scores of these 3 groups. Okay? So, yan po ang one-way ANOVA. Now, meron pong iba't ibang tawag ang one-way ANOVA. Minsan tinatawag po siyang one-factor ANOVA or one-way analysis of variance. Yan po yung complete name. Ang ANOVA po ay analysis of variance. Or sometimes, tinatawag ang one-way ANOVA na between subjects ANOVA. Kailangan pong i-mention natin ang one-way, kung ito po ang term na ginagamit natin, kasi baka po, excuse me po, baka po, ano ba yan? Baka po ma-confuse yung mga nagbabasa na baka ito ay two-way ANOVA. Yung iba pong klase ng ANOVA, yung two-way ANOVA at yung repeated measures ANOVA. Okay. Now, kung gagamit po tayo ng ANOVA, meron po tayong mga variables. Always po yan, variables. So, pag ang dependent variable mo, dapat, kung ikaw ay magwa-one-way ANOVA, ay dapat ito ay measurable. Ibig sabihin po, kaya siyang i-measure. Pwede measure like yung mga meter stick, temperature. Kung ito po ay performance, pwede kang gumamit ng mga exam. Yan po, i-measurable po siya. And then, yung ating independent variable, which is also known as the grouping variable or the factor. Factor po yung tawag. Huwag po kayong mako-confuse. Ang independent variable po or factor ang ibang term. Itong variable na po ito ang nagdi-divide into 2 or more groups. 3 or more groups. Okay. So, kung babalikan po natin ang tanong kanina, so, base po dito sa tanong, ano ang ating dependent variable? Ito po ay ang ating mean scores on the addition of integers test. Yan po ang ating dependent variable. Kasi ito po ba ay measurable? Yes po, kasi pwede gumamit tayo ng isang test. Kaya measurable yan. Okay. Ano naman po dito ang independent variable? Tatandaan po natin, ang independent variable po dito ay yung mga groups, grouping variable. Ito yung factor. So, base dito sa question na ito, ang ating factor or ang ating independent variable ay ang mga groups. Groups A, B, and C. So, kompleto po. Merong dependent variable at meron pong independent variable. Dependent and independent variable. Sa paggamit po ng one-way ANOVA, kailangan po na ang iyong dependent variable ay iisa lamang. You should have one dependent variable, and then yung iyong independent variable ay isa lamang po, pero divided siya into different groups. Kailangan po na mayroong, again po, kailangan sa paggamit ng one-way ANOVA, meron po kayong isang dependent variable lang. Halimbawa, doon sa ating example, ito yung mga mean scores. So, isang klase lang po yan ng dependent variable. And then, yung ating independent variable po ay iisa lang din po. Which is, in our case, in our previous example, ito yung groups. Which is divided into group A, B, and C. Okay, let's proceed po. Ang one-way ANOVA ay ginagamit kung gusto nating i-compare o makita ang mga statistical differences ng mga means, mga average. Ang pinag-uusapan po dito ay mga average, mean scores. Tatandaan po natin na pag average, iba po ito sa median at mode. Okay? So, we always have to mention this term, means. Okay? Of 3 or more interventions. Yes po, halimbawa po, yung ating tanong kung ilalagay natin doon sa ating, doon sa ating example, meron po tayong 3 groups, A, B, and C. Kung inyo pong maalala yung ating previous example. Meron po tayong 3 groups A, B, and C. Now,
yung mga groups po na iyon ay mag-represent ng iba-ibang intervention. Halimbawa, in Group A, you have given a different intervention as compared to Group B or Group C. Kaya po, halimbawa, sa Group A, gumamit ka ng traditional method sa pagtuturo, yung lecture lang, chalk and talk. Sa Group B, gumamit ka ng, let us say, interactive game to teach addition of integers, kasi yan po yung ating previous example. At yung Group C naman ay gumamit ka ng another kind of strategy to teach addition of integers. So, our groups may mean different interventions. Okay? And we can also use one-way ANOVA if we want to find statistical differences among the means of 3 or more change scores. Halimbawa po, itong change scores po na ito ay pwede po yung may pre-test at may post-test. Halimbawa sa pre at sa post, yung ikino-compare mo yung change of score nila, yung increase or kung ano man nag-decrease ba ang score. So, ima-minus mo ngayon ang post-test sa pre-test. And then, yung score na yun ang change score. At kung gusto mong i-compare ang mga means ng mga change scores na yun, you can do one-way ANOVA po. So, in summary po, ako po, halimbawa, base sa aking experience, kung meron pong nagtatanong sa akin na applicable ba dito ang one-way ANOVA? Ito po yung aking mga requirements muna tinitingnan. Una po, I have to make sure na there are 3 or more groups. Yan po, dapat po, sa tanong na yan, meron bang 3 or more than 3 groups? Kung meron po, check. Second, I look into the dependent variable of the question. And I have to make sure that the dependent variable is measurable. Meaning, kung inyo po maaalala sa inyong statistics lesson, meron tayong levels of measurement of data, it means that your dependent variable must be at least interval. Paano ko masasabing measurable? Pag gumamit po kayo ng mga instruments to measure, like test, thermometer, or any instrument that can measure. So yan po, pag dependent variable po ay measurable, that's correct. That's fine. So, and then, yung third requirement ko po, kapag tumitingin ako sa question at gusto kong malaman kung ito ba one-way ANOVA, is that the question wants to compare the means of the groups. So kung yan po, halimbawa ng ating example, pag nasatisfy po itong 3 bagay na ito, yes po, I will recommend to use one-way ANOVA. Now, and then, aside from this requirement, yung sunod ko naman po na tinitignan is yung mga assumptions. Kasi, kung nakita ko na, base po sa tatlong requirements na ito, I have the, base po sa 3 requirements na ito, masasabi kong I can use one-way ANOVA. Pero, for the information of everyone po, there is another assumption when we want to use one-way ANOVA. And these assumptions must be satisfied. So, to check these assumptions, there are tests that we have to perform. And what are these assumptions? We have the normality assumption, homogeneity of variances, independence, and linearity. Now, i-explain ko po sa separate video kung paano natin ma-check ang mga assumptions na ito. At pag ito po ay nasatisfy, itong mga assumptions na ito, doon lamang po tayo doon lamang po natin masasabi na we can do one-way ANOVA. We can continue doing one-way ANOVA. So, yan po. In summary po, bago po ako mag-perform ng ANOVA, ito po munang 3 requirement ang tinitingnan ko. And then, the next po is yung mga assumptions on how to, on using the ANOVA. Again, I'm going to explain these assumptions in a separate video po para mas malaman po natin. Now, let us assume now that these assumptions are satisfied. Okay, so we can do one-way ANOVA. All right. So the next question is, of course po, nabasa na po natin itong research question at base po sa 3 requirement, which is number 1, there are 3 groups. Meron po, group A, B, and C. Number 2, the dependent variable is measurable. Ito pong mean scores on the addition of integers. Yan po ang ating dependent variables and that is measurable because we can use a test. Okay?
And the third one is that we want to compare the mean scores of the three groups. So, may three conditions po ay satisfied. Second po na ginagawa ko ay base po sa sinabi ko earlier that I must met the assumptions, yung normality, linearity. Pero again, I'm going to show that in a separate video. Now, for the meantime, let us assume na yung mga assumptions na iyon ay satisfied. So, we can now use the one-way ANOVA. Now, bago ka po mag-perform ng isang statistical test, you have to make a hypothesis. Hypothesis po is an educated guess. Now, meron po tayong dalawang klaseng hypothesis. Kung maalala po ninyo, tayo po ay may null hypothesis na ang ibig niyang ipahiwatig ay there's no difference. And then, sa alternative hypothesis, yung opposite naman ng null hypothesis. Now, paano natin i-formulate ang null hypothesis dito? Okay, so how are we going to formulate the null hypothesis? So, let us just recall that a null hypothesis is a statement that tells us na walang pinagkaiba yung tatlong grupo na ito. Kasi sa question po, tinatanong natin kung meron bang difference yung tatlong grupo. So, pag sinabing null hypothesis, wala silang pinagkaiba. So, dito po, then the mean scores on the addition of integer sets is not significantly different among students in group A, B, and C. Okay? You can just state that differently basta yung kanyang ibig sabihin po ay yung tatlong grupo, yung mga mean scores ng tatlong grupo ay hindi magkaiba-iba, are the same. Ikaw na lang po ang bahala sa pag-state ng sentence na yan. Kailangan po sa ating sentence ay makikita ang ating dependent variable, yan po, and then yung ating factor, which is the groups A, B, and C. Siyempre, yung alternative hypothesis naman po ay opposite ng null hypothesis. So, therefore, pag sinabi natin, pero dito sa ating alternative hypothesis, sasabihin lang natin at least one of the groups. Kasi di ba po tatlo ang grupo dito? Tatlo. Now, kahit isa lang dyan sa tatlo na yan ay maiba. Kahit isang group lang sa tatlong yan ay maiba, it means na meron na talagang significantly different na talaga yung kanilang mga means. Kasi kahit isa lang yan or dalawa, minsan tatlo, basta at least isa lang sa kanilang group, isa lang sa kanila ay maiba, magkaiba-iba na silang lahat. Okay? So, ang pag-state lamang po ng ating alternative hypothesis is that at least one of the groups, we don't know, pwedeng isa or dalawa, or silang tatlo, iba-iba, has a significantly different mean score on the addition of integers test. Yan po ang pag-i-state ng alternative hypothesis para sa isang one-way ANOVA. Na ikaw na lang po ang bahala sa pag-restate ng sentence na yan, basta ang ibig sabihin po niya ay the same. At least one of the group is different. Okay po. Ngayon po ay may null at alternative hypothesis na tayo. Now, tatandaan po natin na nagpe-perform tayo ng statistical test para malaman kung i-accept ba natin itong null hypothesis or i-reject natin itong null hypothesis. Okay? Now, ang sunod na question is, paano ba mag-run ng one-way ANOVA? Ito na yung computation part po. So, dahil syempre magko-compute ka na, so, automatically, ikaw po ay nag-data collection na. Kinolect mo na yung kanilang mga scores. At kung makikita po ninyo dito, inilagay ko sa isang table, ito po yung group A, group B, at group C. Ito po yung kanilang mga scores. Ito po yung mga scores ng B at mga scores ng C. Okay? Pero po kayo, wag po ninyong i-encode yan sa PowerPoint presentation. I-encode po ninyo yan sa Excel. Okay? So ngayon, in-encode ko na po ito sa Excel. Ito po yung data sa Excel. Yan po. Okay, so ito po yung mga data natin at inilagay ko na po ito sa Excel. So as you can see, ito po yung group A, mga scores nila, group B, at group C. Hindi po ito yung mga mean score. Ito po yung mga raw scores. Sa online na lang po natin i-compute yung mga mean scores na yan. Automatic po. So, ang gagawin lang po natin ay pupunta tayo sa Google. Type lang po, Google. And then, isa pong online calculator ang gagamitin natin. I-type nyo lamang po one-way ANOVA online calculator. So, matagal ko na po itong ginagamit at kung wala po kayong SPSS, pwede naman po itong gamitin. Sa
maraming beses kong nagamit ko na, sa maraming beses kong nagamit na ito, nakita ko na rin na yung results nito at ng results ng SPSS ay the same lang naman po. Kaya, okay naman, safe. So, yung i-click mo lamang po itong one-way ANOVA calculator. Marami pong mga lumalabas siya, pero usually ito yung ginagamit ko. Okay. Ang importante po, bago po kayo gumamit ng isang online calculator, ay alamin po muna ninyo kung sino ang gumawa ng online calculator na ito. So, ito po ay gawa ng ni Jeremy Stangroom. Tapos po, doon sa paper nyo po, i-cite nyo na lang po itong reference niyo. Okay, so kung bababa po tayo sa calculator, makikita nyo dito, treatment 1, 2, 3, 4, and 5. Ito pong mga treatment na to ay, ito na po yung ating mga groups. Tapos merong mga space dyan, ilalagay lamang po ang mga scores. So, gagawin ko lang, babalik na ako sa Excel. Just copy all the scores ng group A, which is a treatment 1. And then, bumalik po kayo sa online and paste. Copy-paste lang po. Then, balik naman tayo sa Excel. Copy natin yung mga data. And then, balik sa online, paste para sa treatment 2. And then, balik na naman para sa third group. And then, paste dito. So, ayan po, kompleto na po. Ngayon, pupunta ka lang sa baba. Meron tayong tinatawag na significance level. Sa mga social sciences po, ang significance level ay 0.05. Ito po yung significance level po sa madaling salita. Ito yung allowable error natin, 5%. Pero kung nasa medical field ka, 1% lang po. So, i-click lang mo, 0.05 na po yung automatic na naka-mark. And then, i-click lamang po ang calculate. So, ayan po. Yung maganda po dito ay meron na siyang results. At meron na siyang explanation. Okay? So, punta ka lamang dito sa baba, meron ka ditong summary of data. Makikita niyo po dito sa baba na meron kang means. So, automatic na pong kinompute ang mga means. So, ito po yung treatment 1, ang kanyang mean ay 37.42, 86 to 39.149, 24.7. So, yan po ang mga means. Yan po ay isa sa mga data na ating gagamitin at ilalagay mamaya sa table. Mean. Yung sunod naman po yung standard deviation. Itong standard deviation po malalaman natin kung gaano ka-varied ang mga scores within that group. Pag mas malaki po ang number, that means mas varied yung mga scores ng group na yan compared sa ibang group. So makikita natin dito na ang third group, which is group C, ay mas varied ang mga scores. Ibig sabihin, mas heterogeneous ang mga scores kaysa sa previous two groups. Okay. So kailangan po natin ang mean na yan at ang standard deviation para doon sa table. So, you copy that po. And then, kung pupunta ka na dito sa baba, ito na yung result ng ating ANOVA, one-way ANOVA. Kung kailangan po natin ay ang F value, dito na po, para po sa table, kailangan natin yan. At pati po yung P value, which is 0.028315. So, yan po. Yung maganda po dito is meron na pong result. The result is significant. Mamaya po, i-explain ko kung ano ang ibig sabihin ng significant. Kasi alam mo na the result is significant. Ngayon po, base sa sinabi ko kanina, kailangan natin ng mean, standard deviation, at F value. Yan po yung ating test statistic, F value. Ito naman yung ating P value, 0.02. Now, kung ilalagay mo po sa table, be consistent po. Kung 2 decimal digits kayo, dapat pare-pareho lahat. Kung 3 decimal places, 2 decimal places or 3 decimal places, kailangan mula sa mean, standard deviation, sa F value, pwedeng 3 decimal places, at sa P value, 3 decimal places. Kung mean at standard deviation, you can have 2 decimal places. Tapos sa F at sa P, 3 decimal places. All you need to do is to copy all the information and then balik ka na doon sa yung table. Ganun lang kadali. So ito na po yung ating, tapos na po tayo mag-perform. Ang bilis-bilis lang, di ba? Ngayon po, ipipresent na natin ang results. So, narito ang table. Usually, this is the way I presented the results. Meron po ako dito mga means. Okay, kung maalala po ninyo, yung mga importanteng numbers na tinukoy ko, nandito na yung mean. Nandito din po yung mga standard deviation. Just copy it from the online results. Ang mean at standard deviation po ay per group. Ang F value po ay isa lang. F value po yan at yung ating statistic value. At ang ating P value po ay isa lang.
Okay? Nakita na po natin sa online result na the answer is significant. Pero po, para lang po ma-recall natin, masasabi, kung matatandaan niyo po, ang pag-perform po ng statistical tool ay ginagawa para malaman kung i-reject ba o i-accept ang ating null hypothesis, which is represented by HO. So, titingin lang po tayo sa p-value. Okay? Pag less than 0.05 po yan, i-reject natin ang HO. Ibig sabihin, hindi natin tatanggapin. Pero pag greater than 0.05 po yan, we will accept the HO. So, kitang-kita po, klarong-klaro na 0.028 ay less than 0.05. So, therefore, hindi natin tatanggapin ang baba. So, we will just reject HO. So, kung babalik po tayo sa null hypothesis at alternative hypothesis, ang ating result po ay reject HO. So, we cross out this HO, this null hypothesis, and therefore, this alternative hypothesis will be the answer to the question. So, yung tanong po, is there a significant difference between the mean scores on the addition of integers test among students in group A, B, and C? Ang sagot po dyan, at least one of the groups has a significantly different mean score on the addition of integers test. Okay? At least, sa tatlong groups po na iyan, merong at least one na naiiba sa kanila. Siyempre, magtatanong po kayo, at least one, kung curious po kayo, sasabihin yung sino sa grupo ang naiiba? Sino sa kanilang tatlo ang naiiba? Okay? How do I know which of the three groups is significantly different? Paano ko malalaman na si A ang naiiba, si B ang naiiba, or si C ang naiiba, or si A, B ang naiiba kay C? Ganun. So, ito po yung gusto kong i-emphasize kasi ang ANOVA po, sasabihin lang sa atin ng ANOVA na sa tatlong grupo na yan or sa apat na grupo na yan, merong naiiba or lahat silang tatlo pare-pareho or merong at least isa na naiiba. Pero hindi po ibibigay ng ANOVA kung sino sa kanila ang naiiba. Significantly different. Now, para po masagutan ang tanong na iyan, yan po ay nagre-require ng tinatawag na post hoc analysis. Yan po, ang post hoc analysis po ay aking i-explain po sa inyo sa ibang video po, sa separate video. Gagawa po ako ng video about post hoc analysis kapag meron pong 20 na aking mga subscribers na mag-comment na interested silang malaman how to conduct post hoc analysis. Mag-comment lamang po kayo sa comment section at kung may 20 people na pong mag-comment na interesado sila, doon po ako magbibigay at doon po ako gagawa at isi-share ko po sa inyo kung paano ang pag-conduct ng post hoc analysis. Guys, don't forget to like, comment, subscribe, and share my YouTube channel. And at dyan po nagtatapos ang ating sharing about one-way ANOVA. I hope meron po kayong nalaman. Maraming salamat po at hanggang sa muli. Ito po ang Conquering Research, Teacher's Edition. Bye-bye!